Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na hindi matarok kung ano ang kapangyarihan niya. Subalit, purihin siya at binahagi niya ang kanyang espiritu upang mapabatid ang katotohanan at mapakilalang tugiran. Siyang Amang buhay, bagamat hindi siya nasisilayan. Halina kayo, mga minamahal ko, matigim ng galak ang puso niyo, upang sa gayon ang bawat araw sa inyo ay maging kapakinabangan. Huwag ninyong masdan ang kapwa niyo tao, kundi ang damhin niyo'y puso ninyo. Sa gayon mapapakilala ng Ama, tunay na buhay siya sa inyo. Kay ganda ng mensahe. Kung damang-daman niyo lamang ang Espiritu Santo, sino nga bang taong hindi nalulumbay? Sino nga bagang taong hindi nahihirapan? Ito'y sa tuwinay na itatanong, sinong taong hindi nagkaroon ng problema? Kung minsan nga hindi mo problema, pinoproblema mo. Hindi mo kasalanan, nagiging kasalanan mo. Wala kang kinamalayan, subalit kasama ka sa mga kamalian. Ganun ang buhay dito sa lupa. Ang nagpapakatotoo, nagsusumakit, nagsusumikap na makatalima, makasunod, makatupad. Subalit yung ayaw magpakatapat at ayaw magpakatotoo, pilit kang hinahatak pababa. Pilit kang nilalayo sa katotohanan. Subalit, kung pawang nararamdaman mo na ang Ama at tuwirang siya ang kumikilala sa iyo bilang tunay na anak at siya'y kinikilala mo bilang tunay na Ama, di bagat higit pang lakas ang binibigay niya. Kaya't kung sa inyong pagparito o saan man dako para kayo ay dumalo sa banal na gawain at ang pagnamnam, pagkilala, pagdama sa tunay na Ama na pinagsisigawan at isinisiwalat ng mga naghahayag, nagpapahayag, naguulat, siyang inyong pinakikinggan, siyang inyong dadamhin, tunay at pawang katotohanan. Wala ngang hindi magkakaroon ng kasiyahan. Sino nga baga ang magbibigay sigla? Sino nga baga ang magbibigay liwanag? Iba ang liwanag ng ilawan sa liwanag ng Espiritu. Iba ang dulot ng kasiyahan ng mga bagay sa kasiyahang pang-espiritual. Iba ang dulot na kagalakan ng nagmahal ka sa isang nilalang sa pagmamahal na nararamdaman mo na mula sa Amang mahal. Subalit hindi nga lahat ay tuwirang mararamdaman ito. Kaya't magalak, magpurit, magpasalamat pa ang tuwirang ito ang kinamtan niya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay nga po ba ang Ama? Kaya't ayon sa Deuteronomio, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh. Sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagarang tahanan, at marami ng alagang hayop, at marami ng natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak na nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpasibol siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon
ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin. Pinaranas niya kayo ng paghihirap upang kayo ay turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag ninyong isa sa loob ng kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. At ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag siya'y tinalikdan ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo balang araw. Kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo, tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Ito ay paalala at babala ng Ama ng panahon ni Moises sa mga Israelita. At wala namang pagkabulang kaganapan ay natupad. Noon, ngayon at kailanman, pawang katotohanan, hindi maaring manghawakan ng tao sa sarili niyang lakas at kakayahan, at hindi niya maaring ipagyabang ang kanyang naging kapalaran na magandang buhay ay nagmula sa pagsisikap, sa kanyang katatagan, sa kanyang karunungan, sa kanyang kaalaman, sa kanyang kasipagan. Kundi ang lahat ay nagmumula sa kadakilaan ng Ama. Dahil kung wala kang buhay, wala kang kakamting magandang pagpapala. Kung wala kang sigla, kalusugan ng katawan, hindi ka makagagalaw, makatutupad man lamang. Kahit isang tabong tubig ay hindi mo madadala. Kaya't kapag ikaw ay pinalakas ng Ama at pinagpala ka sa mga bagay na dapat ay nakita mo ay kaloob sa iyo, hindi yaong dahil masipag ka, matyaga ka, marami kang alam, kundi dapat alalahanin mo, kaloob ng Ama ang buhay sa iyo. Mga minamahal, maraming tao ang nagsasabing, kaya ako yumaman, kaya ako pinagpala, dahil ako'y masipag, dahil ako'y matyaga, dahil ako'y nagsumikap, maraming ganito. Subalit ang pawang katotohanan, kung hindi ibibigay ng Ama ang paraan at hindi niya ituturo ang kaparaanan, paano mo kakamtin niyang buhay? Sapagkat ito ang umaandar sa iyo, ang utak mong gumagana, na mula sa Kanya, pinaandar niya ito, binigyan ka ng kaisipan. Kaya't kung hindi aandar itong isip mo na ito, gaano ka mang katalino, baliwala ang lahat na ito. Buhay ba ang Ama? Ang lakas mo ay puhunan. Sapagkat kung ikaw ay may sakit, gaano ka man kasipag, hindi ka na makagagalaw, hindi ka na makakapaghanap buhay. Sa makatwid, nandoon palagi ang pagsubaybay niya. Hindi lang ito nakikita ng marami, sapagkat nandoon sila sa sarili nilang pananahan, at ang sarili nila ang sinasabi nilang magaling. Subalit ang pawang katotohanan, ang Ama ang tunay na magaling at tunay na nagbibigay ng siglat kalusugan. Kaya nga, ikaw ba ay malakas? Purihin mo siya. Ikaw ba ay nagkasakit? Purihin mo pa rin siya. Sapagkat dyan sa sakit mo na yan, baka ito ay pagdalisay sa iyo upang makilala mo siyang lubos kung paano siya kumilos sa buhay mo. Baka sa sakit mo na yan, doon pa niya mapatotohanan ng tunay na mahiwaga siya at makapangyarihan. Kaya't kung patatangay ka sa damdamin mo, paano niya mapapatotohanan ito? Malay mo, sa pagkagupo mo, siya rin ang may kaparaanan. Kung papaanong niloob niyang magupo ka, siya rin ang may daan at kaparaanan para itindig ka. Kung papaano niya gagawin ang lahat upang mapatotohanang siya'y buhay na tinatawagan mo, sinasamba at pinananaligan. Maraming paraan ng Ama, tulad ng pagpapainom niya. Tigang na, subalit pinasibol niya.
pinabalo niya para makalagok ang mga Israelita. Anong ibig sabihin nun? Mayroon bang katigangan sa Ama? Mayroon bang mawawala sa Ama? Katotohanan, ang lahat ay meron siya. Ang wala lang sa Kanya ay kasalanan. Subalit ang lahat ng bagay ay nasa Kanya. Sa Kanyang kamay nakasalalay ang buhay ng sinuman, kaya't sa Kanyang kaparaanan, may bibigay niyang lahat ng mabuting paraan para ikaw na anak niya, na totoo, tapat at nagsusumakit sa Kanya, para siya'y hanapin mo at masumpong ang ganap, para siya'y tanggapin mo at kilalaning ganap, para paglingkuran mo at magalak siyang lubos. Hindi kaya ikaw ay gagawa niya ng paraan sa buhay mo? Mga mahal, hindi ito masasambit ng tao sapagkat wala siyang patotoo. Subalit ang Espiritu Santo ay nasasambit ito sapagkat marami siyang patotoo. Sapagkat ang patotoo ng Espiritu Santo ay hindi patotoo ng tao. At ang patotoo ng Espiritu Santo mula sa Ama, mismo ang Ama ang siyang pinagmulan. Kaya't ang lahat ng bagay na pinatototohanan ng Espiritu, yaon ay kung tatanggapin at kikilalanin ng tao, magkakaroon buhay sa bawat isa. Mga mahal, wala namang matapang ang kalooban pagdating sa hirap, pagdating sa sakit. Kaya nga't ibinibigay ang Espiritu ng Ama upang kung saan ka marupok, mapatatag ka. Kung saan ka mahina, mapalakas ka. Kung saan ka hindi batid, ang kabutihan, isisilid niya ang kabatiran upang iyong matutunan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Hingin ninyo sa Ama ang kapayapaan ng kaisipan, ang kapanatagan ng damdamin, ang pagmamahal sa kalooban, sa puso niyong taglay, ito ay manahan. Hilingin niyo sa Ama ang tunay na pangunawa, ang tunay na pagtanggap, ang tunay na pagkilala sa Kanyang magagawa. Subalit, kung kinikilala mo man ang kapwa mo, higitin mong kilalanin ang Ama mong maraming magagawa sa iyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Hindi ko po kinakampihan si Father Pitano. Subalit naunawaan ko yung damdamin niya. Humanga po ako sapagkat totoong-totoo ay mahirap naman pong magmagaling, pero yun talaga ang damdamin ng mga nasa espiritu hindi yung paglilibang, hindi kasiyahan para sa kanila yung maraming sorpresa. Kung ang sorpresa naman kumisan ay may alitan, kung ang sorpresa naman kumisan ay may sumbatan, kung ang sorpresa naman kumisan ay nagpapahirap sa nagsusurpresa, mas mainam pa yung walang sorpresa na tahimik ka lang. Yun po ang pinakamasaya. Yung makita mo ang lahat ay maligaya. Kaya kung susurpresahin ka lang, pagkatapos ay may maririnig ka na nahirapan, may nanumbat, mayroong nagbilang, may nangwenta, mainam pa yung walang sorpresa, mas masarap pa yung nag-iisa. Buhay ba ang Ama? Sa bilang tao na nag-iisa ka, subalit kasama mo'y Espiritu ng Ama. Subukan po ninyo na kayong nag-iisa at puspos kayo at nakikipagliig kayo kung ano nararamdaman ninyo. Nawa nga po, maramdaman ninyo upang hindi mahirapan ang sino mang nag-uulat sa inyo sa katotohanan. Sapagkat kung lahat lang ng tao ay may espiritu at ang espiritu ng Ama ang totoong nasa kanila, walang mahirap na pag-uulat sa katotohanan at walang mahirap na uulatan. Walang maghihirap na tatanggap sa pag-uulat. Kaya lamang po nagaganap ang mahirap, yung inuulatan mo hindi makaunawa. Ikaw na gustong-gusto mong itawid siya sa hirap ng kanyang dinadala, napakilala mo yung magdadala sa kanya,
na ipakikilala mo at ipapadama ang kaligtasan niya. Hindi niya makilala at madama, may sariling gusto siya, may sariling katwiran siya, may sariling hinahanap siya. Kaya kumisan, kung sa bagay kapag kakasalahan, mabuti pang walang bagay. Kung minsan, kung sa bagay ka nagkakasala, mabuti pang wala ka ng bagay. Yun po ang totoo. Kapag nasa inyo na ang Diyos, at kaya lamang hindi ninyo mapahalagahan ito, sapagkat hindi pa nga pupuspos. Ngunit kung totoong puspos kayo, hindi nyo na pahahalagahan ng kahigit-higitang bahagi ng bagay, kundi ang bahagi ng Espiritu. Kaya lang mahirap at nahihirapan ang nagbabahagi kung hindi makadama yung binabahaginan. Pinalalabas pang ikaw ang masama at ikaw ang hindi tama, sapagkat hindi tatanggap ang pilosopong tao sa mabuti. At lalong hindi makakaunawa ang isang taong mataluti. Kailanman ay hindi. Kaya, ang hirap ay nasa naglilingkod. Ngunit, ang pagpapasarap nasa mga hinahayagan. Kung sila ay tatanggap, makikinabang, naganap. Hindi baga ito ang naganap sa isang Kristo? Sa Kristo ang paghihirap, sa Kristo ang dusa, ngunit sa tao ang kaligtasan. Buhay ba ang Ama? Ang mga nagpatotoo at nagpakatotoong apostol ay gayon din. Magnilay kayo, mga mahal ko. Nang panahon na nangungusap na ng katotohanan at pawang katotohanan ng isang Jesucristo, unti-unti nang nawawala yung mga apostol na hindi totoo. Sapagkat hindi na nila gustong tanggapin, mahirap para sa kanila dahil hindi pa sila mapuspos ng katotohanan. At yung mga nakatanggap na at tunay na nadarama na, unawang-unawa ang bawat katagang pinangungusapan ng banal na espiritu na sumasa katauhan ng isang Jesucristo. At yan ang pawang katotohanan. Kaya nga, unti-unting nangangawala. At ang natitira ay ang totoo. Sa totoo lang naman po, ang katwiran naman ng mga makatotohanan, kahit ilan lang, hindi pa rin sila tutugot. Sapagkat sa iilan na yon, yun ang patotoo ng Ama, dumakot ka ng sandakot na buhangin sa dagat. At iyong iladlad, mas marami ang malalaglag kaysa matitira sa iyong palad. At ito ang katwiran ng mga nakikipagtotoo. Lumisan man ba kayo? Huwag lang ang Ama lilisan sa akin, hindi bali na. Ngunit kung naririto man kayong lahat sa akin at wala namang totoo sa atin, paano tayo maliligtas niyan? Yan ang katwiran at totoo po yan. Kaya nga, paanong magtatama, magtutugma yung makatotohanan at hindi? Di may tampuhan, may kagalitan, may pintasan, may husgahan, may paratangan, at ito ang nagaganap kung bakit may gayon. Nang dahil nga, hindi kapwa nagkakaisa, magkaungos, napakalaki ang ungos. Ngunit kung lalapat lamang at susunod na maigi, yung nasa ilalim at ang pinangingibabaw ay ang totoo, magtatama't maglalapat, magkakaisa at magagalak, at tuwirang, lahat ay payapa. Buhay ba ang Ama? Kaya nga kapag pinanaig mo ang sanlibutan at katauhan mo, napakahirap mong kamtin ng tunay na kapayapaan. Napakahirap mong kamtin ng tunay na kagalakan. Kaya ikaw naman na nakakadama ng kagalakan at kasiyahan, sa palagay ng kapwa mo nagagalit ka sa kanila, ngunit hindi. Ang puso mo'y walang galit. Ang isip mo'y walang ngit-ngit. Bibig mo lang nangungusap. Sila'y nagngingit-ngit. Sila'y nagpupuyos sa galit. At yan ang pawang katotohanan. Sapagkat ang nagahari sa nakakapagkipagtotoo at nakikipagtotoo na ay ang totoo. At yung nagahari sa hindi totoo ay yung hindi totoo. Kaya naman, yung nakikipagtotoo kahit 10 beses nangipian, kahit 10 beses na sigawan, kahit 10 beses o daan pa, na ipagkalanda ka ng kasamaan niya,
ang kamalian niya, kung anong paratang at bintang, masaya pa rin. Ngunit yung wala sa katotohanan, kapag siyang siniraan, siguro, patay kang bata ka. Lagot ka sa akin. Yan ang katwiran. Buhay ba ang Ama? Kaya, dito nasusukat ngayon ang katotohanan. Nasa espiritu ka ba ng totoo? Kaya nga yung hindi totoong espiritu, pag nagkasama-sama sila, paligsahan, payabangan, parunggitan, patamaan, subalit ang totoong espiritu pag nangusap pangkalahatan. Ngayon, kung ikaw ay ganon, at tinatamaan ka sa palagay mo, baka pinatamaan ka sa isip mo, ikaw nagkakasala, hindi ang espiritu. At hindi yaong ginagamit. Kaya naman, yung nasa katotohanan, diretsuhan, sapagkat siya'y diretso. Tapatan sapagkat siya'y nakikipagtapat. Makatotohanan sapagkat totoo siya. Hindi maabot ngayon ng hindi totoo. Hindi maabot ngayon ng hindi pa tapat. Hindi maabot ngayon ng hindi pa tumatanggap. Subalit kung lahat ay totoo, tapat at tumatanggap, magkakaisa silang lahat. Buhay ba ang Ama? Maraming tao ang reklamo ng reklamo, salita ng salita. Subalit hindi nila sinusuri. Ganun ba ang gusto ng Ama? Ito ba ang layo niya? Ganyan ba? O, kung tapat ka totoo, patotohanan mo. Pakita mo. Maging masaya ka. Sa kabila ng tinatawid mo ay tinik ng buhay. Batuhan na hinahawi niya na hindi mo namamalayan, napinpin ng lahat at nakatawid ka ng malwalhati na may galak. Mga mahal, niloob ng Ama na subukan ng mga Israelita sa gutom, sa pagkauhaw, upang patotohanan ng Ama, siya ang kagbusugan, siya ang pagkapawi ng uhaw. Sapagkat ang lahat ay kaya niyang gawin. Kaya niyang pasibulin ang tubig sa tigang na lupa. Kaya niyang palabasin ang tubig sa sibol kahit ito ay burol. Kaya nga, may dalampasigan, may tinatawag na sibol. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan. Subalit, hindi naman ito akmang matanggap ng tao sa puso niya, kaya ang naghahayag at nagpapakatotoo, ano ang nararamdaman? Lumbay, hindi galit. Lumbay, hindi paghihinanakit. Habag, hindi puot. Kaya nga, ang napupuot sa kanyang sarili, kinapupuutan niya ay kapwa niya. At ang napupuot sa kanyang kapwa, napupuot din siya sa sarili niya. Paanong nasasabing napupuot din sa sarili niya kung hindi ka ba nagpupuyos? Di wala kang puot sa sarili mo. Kung hindi ka ba nagagalit, di wala kang puot sa sarili mo. Subalit, kung naririto sa puso mo ang lahat at hindi mo maibigkas, mahihirapan ang dibdib mo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ang nasa katotohanan at nakikipagtotoo, inilalahad niya lahat ang natutunan niya. Tanggapin at hindi ng mga nakikinig, itutuloy pa rin niya ang mga natutunan niyang ibinigay sa kanya. Kaya't makalapit man ang mga hindi totoo, walang bali. At ang hindi lumalapit na makatotohanan, may nadarama, may nakikilala, at may tinatanggap sila. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Ngunit, ilan nga ang makadarama sa totoong espiritu? Yaong nakikipagtotoo at sa puso'y tigib ng pagtitiwala, tigib ng paniniwala, tigib ng pag-asa, tigib ng galak, tigib ng pag-ibig, tigib ng liwanag. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal.
Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Kung nagsusuri ang mga kapatiran, ang mga tagasunod, alagad, kaps, masusuri ninyo. Kung hindi nyo kayang suriin, manghiram kayo ng mga tape, yung mga tapes. Kung ano ang malaking pagkakaiba ng mga mensahe noon at ngayon. Sapagkat kumbaga sa sanggol noon, musmus pa rin si Apo Kunching. Kaya't sa kamusmusan nagmula hanggang sa ganun din sa mga tagasunod. Kaya't kung paano yung kamusmusan na yon, hindi pa malalim. At ngayong palalim ng palalim, ngunit pababaw naman ng pababaw ang iyong nararamdamang galak dahil nahuhugot na yung hinanakit mo, dahil nahuhugot na yung galit mo, dahil nahuhugot na yung pagkainggit mo, dahil nahuhugot na yung pagsaselos mo, dahil hinuhugot na ang pagkatakot mo at pag-aalala, pababaw ng pababaw ka. Sa konting kasiyahan, masaya ka. Sa konting bagay, nakakatawa ka. At yaon ang pawang totoo. Bumabaw ka na sa espiritu, lumalim naman ang katotohanan sa iyo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Sulong magnilay po kayo. Halimbawa sa tahanan mo makipot, masikip, at marami kang gamit. Kahit anong gawin mong linis at pag-aayos, hindi mo pa rin makikitang presko sa mata mo. Sapagkat kahit na iniba mo ng pwesto, masikip pa rin. Ganyan din po ang may dalahin sa kalooban. Kahit iba't ibahin mo yung pag-iisip mo, nararamdaman mo pa rin yung sikip niya. Sapagkat nandun pa rin, hindi pa rin nakakawala. Kaya kahit anong libang ang gawin mo, kahit ano ang tunguhan mo, kahit saan ka magtungo, kahit ano ang pagmasdan mo, kahit anong kainin mo, kahit ano ang bahagi sa iyo, masikip pa rin. Sapagkat nandoon pa rin, hindi pa rin nababawasan. Nililinis mo lang panandalian, mamaya may alikabok na naman, tulad ng mga muebles. Subalit, mag-alis ka. Kung gusto mo ng maluwang, sigurado, luluwang din sa pananaw mo. Ayaw mo mag-alis sapagkat mahalaga sa'yo yun. Pag inalis mo yun, sayang, sayang. Yan ang taong kapag hindi pa naisuko ang mga gayon, tunay na nakapagpapasikip sa kalooban ng sinuman. Hindi naman sinabi ng Ama, palayain mo yung kayamanan mo, pamigay mo at ialis mo. Ang nais niya at sinabi niya, yung bukal sa puso niyo. Ang anuman na nilahad mo galing sa puso mo upang hindi ka mahirapan at di manuot sa iyong puso ang hirap. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya, ibinigay mo na ba sa Ama ang puso mo, ang isip mo? Magluluwag yan. Binigay mo na ba ang sarili mo? Hindi ka mahihirapan sa pagtupad mo. Ibinigay mo bang buong galak mo, pagtitiwala sa Kanya? Lahat ng oras at sandali mo, pinakikita niya sa iyo at pakikita niya sa iyo ang tunay na kung sino siya at ano siya sa buhay mo. Kaya naman, mayroon ka bang bumaluktot na buto? Subalit hindi man ito nakikita ng mga nagbibigay sa iyo. Ngunit ang Amay alam niya na sa iyo ibibigay ito. Pakikita niya yung makakapresko sa paa mo. Kapag totoo at bukal yung pagbibigay, sigurado malalapat at matatama sa binigyan. Ngunit kapag hindi bukal, masikip sa pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan, isang simpleng pamamaraan at isang simpleng pag-uulat lamang. Kaya halimbawa, nanghingi ka sa kapitbahay ng dahon,
Masama ang loob niya ng magbigay. Pag alis mo, sigurado bubura-bura yan. Bubulong-bulong yan. Kaya ka lang binigyan, hindi ka niya mahindihan. May konting hiya pa siya sa'yo. Pero kung wala nang totoong hiya, kahit mapahiya ka, hindi. Yan ang tao. Buhay ba ang ama? Hindi katulad ng ama. Pinahihindian ka man niya ngayon, sapagkat hindi pa takda at hindi pa nararapat. Kapag ibinigay niya naman yung pinahindian mo, nakala mo yun. Pinahindian mo ko, hindi pala. Sapagkat pinatatag, pinatibay ka lang. At nang yung iniisip mong pinahindian mo ko, yung pala, gala ang kapalit nito. Mga mahal, pakatandaan ninyo, hindi kayang isiwalat ng tao yaon sapagkat hindi alam ng tao yon. Ngunit alam ng Espiritu at batid ng Ama ito, kaya isinisiwalat sa inyo. Kaya't kung sino makikipagtotoo at nakikipagtotohanan, makakalaya ang kaloobang naninikip, sumisikip. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Baka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, Ay, kay buti ng Ama, tunay na kay dakila. Di po ba? Ano po ang mga pagkaing umaalsa? Sige po, pag nilayan po ninyo, ano po yung mga pagkaing umaalsa? Po? Bigas? Trigo? Ano pa po? Yung tinapay po galing sa harina yun at saka bigas at trigo, tama po ba? Hindi po ba uhay-uhay din yan? Pero kapag sinabog yan butil-butil lang yan, ano po? Tama po ba? Sa makatwid, kaya palang bigay ng Ama yung tangkay-tangkay. O ano po yung mga bungang sagu-sagumpol? Ano po yung... tingnan nyo nga po, kaya binibigyan lahat ng kahulugan ng Ama yan Para nang sa gayon
kayo ay magkaroon ng tibay sa pananampalataya niya. Ano po ang mga hinalimbawa ng Kristo ng panahon niya? Puno ng igos, trigo, ubas, di po ba? Sapagkat yun ang pawang katotohanan. Ang ubas, sagos-sagupol, makatas. Ang igos, malabay ang puno niya. Napakaluwang. Ang naaabot. Ano po? Nasisilungan ka. Ano pa? Yung trigo, umaalsa. Kaya yun, gusto ng Panginoon, umalsa ang pananampalataya mo, lumago ang pananalig mo, nang makamtan mo yung tamis ng pagmamahal ng Ama. At kapag nagbunga ka, hambing ka sa ubas na sago-sagumpol, na habang gumugulatay ang sanga niya sa mga baging, lumalawak ang naaabot ng bunga. Kaya naman yung sangang hindi nagbubunga, ay pinagmamasdan niya pa muna. Hindi niya muna pinuputol, nililinisan at baka sakaling magsuhol ng bunga. At kapag hindi niya na nakitang wala nang pag-asang bumunga, pinuputol na. Gusto po ba niyong putulin ng Ama ang inyong karapatan sa Kanya? Sapagkat hindi na po nagbubunga kayo sa Kanyang mabuting panukala, mabuting balita, mabuting salita, mabuting adhika, mabuting pagmamahal. Gusto po ba ninyo yon? Kay sarap yatang nakaugnay ka sa Kanyang puno upang ikaw na naging sanga ng Kanyang pagmamahal at espiritu, patuloy na managana ang iyong tamis ng bunga. Buhay ba ang Ama? Patuloy na umalsa ang iyong pagtitiwala, huwag magupo ng iyong mga dinadala, kundi patuloy na mabuhay tulad ng Kanyang liwanag na walang kamatayan. Yaon ay ang espiritu na walang kamatayan. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kapag nasumpungan mo at tinanggap na ang espiritu niya, oo, sigurado, dahil tao ka, luluha ka pa. Dahil tao ka, kakain ka pa. Dahil tao ka, tutulog ka pa. Dahil tao ka, makakaramdam ka pa ng iyong katauhan dahil buhay ka pa bilang pisikal. Subalit kung malakas ang iyong espiritu, mangingibabaw ang lakas ng kalooban at kapangyarihan ng Amang sumasayo at pinapatay niya ang kahinaan mo bilang tao. Kaya naman, nang nakikipagtotoo sa Kanya, nasabi niya, Diyos ko, kung nasumpungan lang kita agad, di sinsanay di na ako nagupo ng aking pasaning, kaya mo palang isadsad ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung sasabihin ng tao, marunong na ako, magaling na ako, di sinsanay wala nang dadaluyan at babahaginan ng katotohanan at katapatan na gagamitin kung lahat ng nagsasabing magaling ay magaling na nga. Ngunit, dinadaya ng tao ang kanyang sarili kapag sinasabi niyang, alam ko na yan. Ngunit ang totoo, nalaman niya, nabasa niya, ngunit sa puso niya ay wala pa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya mas mainam pa yaong hindi mo alam, ngunit nadarama mo. Hindi mo nabasa, ngunit may takot ka. Hindi ka nag-aral, ngunit kinilala mo, sapagkat damang-dama mo ang paglingap niya sa'yo. Kaysa naman sinasabi mong, alam ko na yan, nabasa ko na yan, napag-aralan ko na yan, ngunit walang pagsasabuhay. Alin ang mas mainam? Nagsabuhay o nakaalam? Sumainyo ang kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, katotohanan ng sakitinuran, sapagkat kayo'y minamahal, tuwirang ang nais at layon mapaabot sa inyo ang lahat, upang inyong mawawaan kung anong marapat
at sa inyong pamumuhay pisikal at espiritual, kayo'y maging masaganang lubusan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, marami na po kayong naidagdag niyan, ano po? Mula pa kay Father Pete, o mula pa kaninang tanghali, at kaninang may misa, at ngayon pa, ay di ibig sabihin po niyan punong-puno na po kayong uuwi ng may. Nawa nga po, dala-dala ninyo yan sa paghiga nyo. Dahil, iba na kayo. Ang naghahari na Espiritu, hindi ang inyong pagkatao. Pagpalain kayo. Tayo na po.